Isang grupo ng mga kabataan ang nagsipagtapos sa isang eksklusibong paaralan sa Maynila at nangakong magsasama-sama pa rin hanggang sa pagtungtong sa kolehiyo. Nagkaroon sila ng pagkataong maipasa ang pagsusulit sa isang prominenteng pamantasan. Ang pinagkaiba lang ni Jenny ay hindi nito pagkuha ng kursong nursing, sa halip pinili niya ang kursong political science. Makalipas ang 4 na taon, si Jenny ay kumuha ng law at ang tatlong mga kaibigan nito ay medicine at surgery. Isang pagkakaibigan na sinukat na ng panahon. Nagkakwetuhan ng 4 tungkol sa dahilan ni Jenny sa dipagguhan nito ng medicine na hindi nito gusto makakita ng dugo ng mga patay na hayop at maging patay na tao. Isang hapon, pinuntahan ni Jenny ang mga kaibigan sa ospital kung saan sila nagtitraining at dinalhan ng pagkain mula sa fast food. Hanggang pinagkaisahan ng 3 na itulak si Jenny sa isang silid na may isang labi, ginawa daw nila ito para mawala ang takot ni Jenny sa mga patay. Nagtagtatawanan pa ang 3 at iniwan si Jenny na umiiyak na pilit pinabubukas ang sinara nilang pinto. Humahalahak pa sila ng sabay-sabay. Makalipas ang 45 minuto, binuksan nilang dahan-dahan ang morgue. Nakita nila na wala na ang patay sa lamesa. Laking gulat nila na si Jenny ay kinakain na ang braso ng bangkay na halos kita na ang mga buto. Nanlilisik ang mga mata ni Jenny habang unti-unting kinakain ang nabubulok na laman ng patay. Biglang tumakbo palabas ng morgue si Jenny na hawak pa ang naputol na braso ng patay. Tila nawala na sa sarili. Bigla na lamang itong tumalon sa bintana na sanhi ng kanyang pagkamatay. Dahil maimpluwensya at mayaman ang pamilya ng 3, naisara ang kasong ito at pinalabas na lamang na aksidente ang pagkamatay ni Jenny. Makalipas ang 7 taon, tuluyan ng isinara ng school hospital ang bahaging ito noong 2011 kung saan nilagyan na ito ng pader at sinimento. Ngunit hindi pa rin matigil ang kilabot sa bahagi ng ospital na ito kung saan naririnig pa rin ang isang babaeng sumisigaw, umiiyak na tila nagmamakawa, mahampas sa dingding, at maging ang madalas na pagkabasag ng ilang mga gamit. Isang pangyayari na totoong naganap noong September 2004.